Greetings, welcome to my channel, and today magano tayo ng carburetor. Set natin yung ignition timing, totono natin ng Toyota Corolla small body 4AF engine. Ito, so madumi na, papa service na, sobrang dumi na, oh. Gagawin pa natin ng mga gasket kasi nilagyan nila ng beta grade, nabarahan yung ibang butas. So kung interesado kayo, watch this video. So sa car na to, ang main concern natin is itong solenoid valve. Actually, unang ginawa ko to, papaltan ko na sana, kaya lang parang may nakabara doon sa loob. Nasisira lang yung bagong solenoid valve na binili namin. So ngayon, yan, titignan ko kung ano siya, ano yung bumabara sa kanya. Yun, okay. Ito yung solenoid valve natin. Yung iba kasi binabypass na lang yung solenoid valve o yung magnetic switch. Pero iyon, pansamantalang gawa lang yun, pansamantalang fix hanggang sa makauwi ka. Pero kinabukasan, kailangan palitan mo na. Ayan, no, pinutol nila, pinutol ng ewan ko, yan, bala natin kung may nakabara sa loob. Wala naman. Anyway, klasin na natin. Totoo na natin tatanggalin. Kailangan yung mga electronic at saka vacuum operated parts ng car. Yun ang una-una natin tatanggalin. So, kain natin to. Electronic choke. Hindi ba siya na-off cam? Isang beses na-off cam na naman. Yan. Next, natin tanggalin itong banjo bolt. So, 17mm. Next, tanggalin natin
Wala na pala yung ano nito eh. Wala na yung fast idle mechanism niya. So hindi na natin mapapagana yung ano niya. So sa ganitong situation, much better i-ano mo na lang to. Tawag doon, auto choke delete mo na lang to. Tapos pag ano ka na lang dito ng dashpot, kung malalagyan mo siya ng dashpot during hold starts. May oh. Ito. Ay. Wala siyang weights oh. Walang weights tong ano mo, tong carb mo. Oh, bulitas lang. Meron yan nakalagay dyan na weights na aluminum. So next, ano natin to? So buti na lang nagkaroon tayo ng pagkakataon na tanggalin. Matlay pala tong carb mo eh. Oo, mayroong ano yan, hindi nila kinabit. Siguro naiwala nila. Oh. Tapos nasan yung, ito yung ano niya, lock. So next, tatanggalin natin is ito. So spring, tapos ito. Sa gilid ito. Next natin tatanggalin is ito sa gilid.
parts. Tinanggal natin. Yan. Washer, dalawa. Spring. Siya nakakabit, gilid. Atin tatanggalin ito. So, pwede na tanggalin itong dalawang bolt. So, i-check natin yung mga jettings. Tanggalin natin. Sa pagtatanggal ng jettings, gumamit ako nitong impact drive. So, binirinder ko itong para mag-fit dito sa butas. Kasi yung original niya ayaw pumasok. So, i-grind mo lang to yung bandang gilid. Ipapasok mo na. So off cam yan, pinalo ko ng impact drive yan kasi baka mabilog lang yung hindi natin makuha. So yan, natanggal ko na. Ito yung primary nya. Ito yung primary. Naman yung kanyang secondary. So yung kanyang primary nakalagay 95. Pero hindi 95 ang stock niya. Stock niya is 104. So papalitan natin ng 104 ito, 103, 101. Yung kanyang secondary okay. So stock ito 159, 159. So next is yung kanyang power jet. So ayan, natanggal ko na. Ginamit kong patanggal niyan is 9mm na socket wrench. Ayan. Ganun. So pagdating sa power jet, ito yung power jet, yung jetting niya. I prepare mga 80 o 100 kasi may aircon ka eh. So ito tingin ko okay lang to, walang number siya pero yung laki ng butas niya pwede na to. So yan. So next, mga itong slow jet, tingnan natin kung yung slow jet. Paguy, putol. Kailangan natin maghanap ng slow jet. Okay, sunod, Venturi.
tingnan natin to. May mga bulitas din yan eh. Para sa ano to? Ito. Para dito to. Sa accelerator pump. So pwede na rin natin ito ibalik. Natin. So, hindi na natin tatanggalin to kasi itong dalawang yan para dito yan sa accelerator pump. Yan, yung dalawang ano na yan. May mga bulitas yan. May ball valve yan. Disabled na naman. So, pwedeng hindi na natin linisin. So, ikpitan nyo na lang mahigit baka pagmula ng leak. Ayan. So, almost pwede na to. Iwasan na natin. Iwasan lang natin na huwag mabasa itong itong diaphragm. Linisin natin to. Then tayo sa air horn. Pagdating sa float, huwag niyo nang galawin. Kung tama naman yung wala naman siyang overflow, huwag niyo nang pakikialaman. Kahit nga ako, nagkakamali ako dyan sa ito na lang. Ito yung pagtuunan nyo ng pansin, si power valve, power piston. Yan ang pinagmumulan din ng paglakas sa gasolina. Pag lagi siya nakatukod sa ating power valve. So yan, pwede na sa cleaning. Basta iwasan nyo na lang itong mga to, yung mga vacuum operated parts na mabasa ng gasolina. So iti-test natin kung gumagana yung kanyang power piston. Gawin lang natin, wala tayo na vacuum. Tapos yung butas na yan, kung saan kumukuha ng vacuum sa ating power piston, lagyan nyo lang, ilagyan nyo lang doon. Ayun na, ayaw gumalaw oh. Hindi siya gumagalaw. Malakas na vacuum na yan pero di pa rin siya gumagalaw. Kaya mahalaga na lilinis tong ating power piston. HIC valve. Ayan. Chine-check din yan mga kapatid kasi meron niyang rubber sa loob. Pag yun medyo hindi na maganda yung rubber niya sa loob, pwedeng pagmula niya ng napakalaking vacuum leak. So ito yung mga parts na kailangan bantayan nyo. Para saan ba to? HIC valve na yan.
yan para pag halimbawa inabot ka sa traffic, yung environment ng carb, yung surrounding niya mainit. So nangyayari pagka mainit, yung gasolina naiinitan. Nagkakaroon ng rough idling kasi nagiging rich yung air and fuel mixture. So ginagawa nito, nagkakaroon siya meron siyang bimetal plate. Bumubuka yun pag naramdaman, na detect niya na mainit yung atmosphere ng carb, ayun, bubuka yun. So pag bumuka yun, so magkakaroon ng vacuum. Hihigupin lahat ng mga vacuum, yung mga fumes sa ibabaw ng air horn. Tsaka ginagawa niya, nililinya yung air and fuel mixture para hindi mag-rough idling. Yun, nare-recycle niya yung HRC valve, yung gasolina. Kasi ngayong gas fumes nga na niya, na ibabalik niya sa intake. Ayan, titignan niyo yung rubber niya. Ito yung sinasabi kong rubber, ayan. So okay pa naman yung rubber niya, pwedeng hindi papalitan. Pero meron kasing yan yung nauupod na, minsan wala, minsan nandito nakalagay. So yan, tignan nyo yan. Ayan, tabi nyo lang sa isang sulok. Okay, assembly na tayo. Ano natin pagkakabit ay yung jettings. O, ito na muna yung slow jet nya. Ito muna slow jet. Ayan, pili kong repair kit ay Marusen brand. Ito 280. Next, primary and secondary jettings. So lalagay nating primary is 105. Ayan, 105. Kung meron kayong 104, lagyan nyo ng 104. So ito yung primary side. Primary side, ito dito nyo ikakabit. Natin yung primary. So secondary main jet ito. So lalagay natin yung 159. 159. Yung kasama sa kit is 155 sa Marusen kit. Ayan yung bago.
Pero ito yung stock niya. 159. O, dito siya. Dito. Yun. Okay na. Next, itong ating power valve. Saka yung ating power jet. Gitna. Yun. Millimeter na socket wrench. Ito. Lagyan natin ng Teflon para walang leak. Kita na lang. Okay. Next, Venturi. Primary.
sa HRC valve. Yung goma, dapat lang dito. Yan. Check yung maigi kung okay pa yung gasket. Yan. Medyo. Kita na lang to. Next, to. Pasok mo lang dito. Yun. Springs. Ito, doon. Maliit. Aman. Ito. Yan. Ito naman. Ito.
Lalagyan nyo lang ng lock. Lagyan nyo lang doon ng lock. Ayan. Tapos na tayo dito. Ayan. Ayan. Nalinis natin kanyang power piston. Lacquer thinner. Palinis ko dito is lacquer thinner at saka cotton buds. Yan, gaganyan mo lang yan. Kita mo. Oh, dumi. So, repeat mo lang yung process. Ganyanin mo lang ng ganyan eh. Kung sa wala ka nang makita. Maitim. Yan. Dumi ah. Yan. Kaya hindi gumana yung ano mo eh, yung power piston mo, hindi gumana. Dumi yan eh. Nakawala ng lubrication. Walang, yan, nilalagyan ko ng ano yan eh. Nilalagyan ko ng grasa. Ha? Oo, mamaya tetestingin din natin. Kailangan mapagana natin yan bago bumalik ka rin. Yan, okay na. Puti na yung ano, pwede na to. Yan. Yung ito. Ito naman. Sa paglilinis ng power piston, ginagawa ko, binabala ko sa electric drill. Yan. Tapos wire brush lang. Kung wala namang wire brush, pwede rin dyan yung papel dilihan na 1,000, yung pinong-pino. Kailangan lang mapolish lang to, malinis.
na. Ayos na lang. Pwede natin ikabit. So, hanapin lang natin yung spring. Ito yung spring niya. Ito. Kailangan lang natin ng lalagyan natin ito ng grasa. Grasa. Lang. Natin nyo lang. Kanina hindi siya gumagana. Testingin natin kung working na to. Okay na. Okay. So ngayon testingin natin kung gumagana na tong ano. Dati hindi siya gumagana. So ito. Tingnan nyo maigi mga kapatat, oh. Lalagyan ko tong butas na yan ng vacuum. Mababa tong power piston. O yan, gumagalaw na siya. Kanina hindi gumagalaw eh. So, ibig sabihin, power piston niya stock up, lagi naka ano sa nakadin itong power piston sa power valve. Kaya mag-focus siya ng lakas ng pagkaya ng gasolina kasi lagi siya nakatukod sa power valve. Okay, kabit na natin yung floater. So ito, linisin nyo maigi yan, ha, bago nyo ikabit yung needle, baka sumabit yung ilinis ko rin din yan ng ano, cotton bus tsaka pag-aay nito. Ayan. Tapos itong kailangan natin yung bago. Ay, ito naman yung bago. Kanyang boot. Yan. Okay na. Okay, next. Kakabitan natin yung bulitas. Tapos wala siyang weights. Lalagyan natin yung bulitas niyan. Yung malaking bulitas. Ito dapat may weights. Kaya ginawa ko, nag-fabricate na lang ako ng weights. Ayan. Ito ay jettings. Jettings niya na pinutol ko lang yung ulo. Ayan. So, iuhulog mo lang yung ano. Hulog mo lang yung bulitas.
hulog mo lang yung weights na ginawa natin. Yan. So ngayon, lalagyan natin to ng spring tsaka ng plunger. Tetestingin natin kung okay ba yung ginawa natin na weights do sa ating valve. So bago nyo ikabit yung car, kailangan natin tingin mo na kung may lumalabas sa gasolina dyan. So lagyan nyo ng gasolina yung float valve, lagyan nyo yung spring, plunger, lagyan nyo yung pass, tapos yung weights. Sa case ko, nilagay ko na yung weights na ginawa ko. Ayan, tapak natin. Ayan, ano? Ayan, may lumalabas na gasolina. Ganda. Pag yung mga kapatid, dapat yan pare-parehas ang ano niya, spray niya. Pero pag minsan nawawala yung ano niya, kung biglang mag-spray, ibig sabihin linisin niyo muna to baka madumi. O pag nalinis nyo to, ganun pa rin, plunger na, palitan nyo na ng plunger. Okay, kapitan natin yung air horn. So wala nang naiwan, andun na yung weights tsaka yung pulitas. Patong na lang natin to. Yan. Yan. Tapos pamilya 2, 4, 5, 7. Ito muna. Unahin nyo muna to, pindutin nyo yung plunger pababa, tingnan nyo, ayan, hanggang sa ilalim. So ito muna una yung higpitan para siguradong di masira yung plunger. Pag yan naipit kasi sa loob, pag naipit yan dyan sa mga walls ng ano, masisira yung plunger. Pinakasapatiyan nya yung rubber. Ayan, pwede nyo nang bitawan. Yan. Pwede tayo ng 8mm na ratchet.
Ayan. Next, ang ating tubig yung solenoid valve. So, ito, lagyan mo ng konting gasa. Ayan, konting grasa na. Tapos na natin. Tapos ito naman, next kabitan natin yung ito. Sira na yung kanyang electric probe. Pwede namin ano na to, auto choke delete. Banjo ball. Ball.
Ito po ang inyong Kuya Michael saying maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.